Hi guys, narito ang ika-31 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Isang matandang alchemist, si President Guyan yata, nagsalita ng kalmado. Sabi niya na okay lang daw na ayaw magpakita ng master ni Niel Lee. Umaasa rin siya na balang araw, baka pwede silang makabisita sa respetadong master ni Niel Lee. Yung matanda, parang nag-iisip, umamin na kahit hindi pa nila nakikita yung refining skills ni Niel Lee, tinalo na sila nito sa kaalaman pa lang. Yung matanda binibigyan ng utos si Director Yang, sinabing dalhin yung mga libro, medalya, at robe ng Senior Alchemy Master para kay Niel Lee bilang gantimpala. Yung matandang alchemist pa rin ang nagsasalita. Sinasabi na bigyan si Niel Lee ng Senior Alchemy Master title ay magandang ideya at parang pabor na rin ito sa kanyang master. Si Director Yang, sumang-ayon agad at mabilis na tumakbo para gawin yung utos, sumagot ng yes. Ang director ay parang natatawa nagkokomento kung gaano kaastig na 13 anyos lang Senior Alchemy Master na. Si Niel Lee, kalmado at mukhang walang kaba, nagsasabi na gusto rin niyang makatrabaho si President Guyan, bukod pa sa makuha ang master title. Ang presidente ay naguguluhan, iniisip kung ang ideya bang makipag-collab ay galing sa master ni Niel Lee. Nag-aalinlangan pero interesado, yung president ay mukhang natatawa, hinihikayat si Niel Lee na sabihin kung ano ang gusto niya, tinatawag siyang little guy. Si Niel Lee, may kumpiyansang sinasabi na meron siyang formula para sa 5 elixirs. Si Niel Lee, seryoso, iniisa-isa ang mga elixirs, soul nurturing pills, soul concentrating pills, soul tempering pills, scarlet body enhancing pills, at 9 transformation pills. Yung matandang alchemist, nagulat, inulit ang pangalan ng mga pills, hindi makapaniwala. Si Niel Lee, tahimik pero confident, tinatitigan lang ang matanda mula sa distansya habang hinihintay ang reaksyon niya. Si Niel Lee, mukhang chill, sinasabing kumpara sa Soul Assembling Pill at Spirit Nurturing Pill, ibang level yung ibang elixirs na ito. Tuloy-tuloy si Niel Lee, sinasabi na yung 9 Transformation Pill ay isang elixir na kayang magligtas ng buhay kahit pamalubha na ang natamong sugat. Si Niel Lee nagpapaliwanag na yung Scarlet Body Enhancing Pill ay kaya gumawa ng Legend Rank Fighters. Nagpapakita siya ng kumpiyansa habang kaharap ang matandang alchemist. Ang matandang alchemist, gulat na gulat, hindi makapaniwala. Nagtatanong siya kung talagang alam ng master ni Niel Lee ang formula ng mga elixir na ito. Si Niel Lee, seryoso, sinasabi na ang kanyang master ay naglakbay sa buong Divine Continent at hindi lang nagpapakita dahil gusto nitong manatiling lihim, kaya siya ang pinadala bilang kinatawan. Si Niel Lee, detalyadong inisa-isa kung sino ang pwedeng mag-refine ng mga elixirs. Ang Soul Nurturing Pill ay kayang i-refine ng Intermediate Apprentice, ang Soul Concentrating Pill ay ng Senior Apprentice, habang ang Soul Tempering Pill, Scarlet Body Enhancing Pill, at 9 Transformation Pill ay para lang sa mga Alchemy Masters. Ang isang matandang lalaki na may puting balbas ay nagtatanong, parang ilang taon lang siya nakarating dito sa Glory City, di ba? Ang isang batang lalaki na may orange na buhok ay nagsasalita, gusto sana ng master ko na ibigay ang 5 elixir na ito sa mga alchemista. Napatigil ng saglit ang president. Ang isang matandang lalaki ay nakatingin ng masama at nagsasabi, luma na si Lord Yemo. Wala nang bagong legendang demon spirit na nagsulputan. Hindi maganda ang sitwasyon sa Glory City. Ang mga demonyo ay nasa paligid ng street. Ancestral Mountains, lalo na ang 3 malalakas na Snowwind Beast. Kung makukuha natin ang 5 elixir na ito, magiging mas malakas tayo. Magbabago ang sitwasyon ng Glory City. Ang gusto ng master ko, ituloy ang research niya sa alchemy, pero kailangan niya ng madaming resources. Pero malaki ang kailangan niyang resources. Kaya hindi pwedeng ibigay ng libre ang 5 formula ng elixir sa Alchemist Association.
Simula ngayon, kung ibebenta ng Alchemist Association yung 5 elixir formulas, gusto ng master ko ng 30% share sa kita. Okay lang ba kay President Guyan? Patanjin na ng master at ang president sa sinabi ng ating bida. Walang problema, huwag kang mag-alala. Base sa kwentang ito, mas malaki ang kita, mas successful ang Alchemist Association. Ang kita mula sa elixirs, 30% para sa master. Malaki na ang kita sa soul assembling pill, hindi pa kasama na sobrang rare nitong super elixir. Teka lang, ganito dapat. Kaya kung ibigay kay master ang 50% kung gusto niya. Okay lang yan, sabi ng master ko 30% lang ang kailangan niya. Kung papayag si President Guyan, pwede mong gamitin ang ibang pera para tulungan yung mga tao na gustong sumabak sa landas ng alchemy. At napaisip ng sandali ang presidente. Huwag kang mag-alala, ako na bahala dito. Kung pandohan ang pag-aaral nila sa alchemy, lalaki ang impluwensya ng Alchemist Association. Para sa mga proseso ng pagbenta, pwedeng magpadala ng tao si master para magbantay. Kung may anumang hindi siya magustuhan, agad namin itong aayusin. Ibibilin namin kay President Guyan at Director Yang, alam kong hindi kayo short-sighted. Oo naman, alangan namang hindi namin ibigay ang aming best, Grandmaster ng Alchemy ang nagbigay ng negosyo sa amin. Parang may kinukuha ating bida. Naglabas siya ng mga papel. Sabi ng ating bida ito ay ang formula ng elixir at ang proseso ng pa-refine president kunin mo na ito. At inabot ng ating bida sa president at kinuha naman ito ng president. At nagulat ang president at ang sabi ang mga sangkap na ito ay, sinong makakaisip ng gumamit sa mabababang uri ng halaman tulad ng purple haze grass, kailangan naming makakuha ng marami nito sa madaling panahon. Kapag meron akong pills na ganito si Elder Hu Shuo ay hindi na magbabalak kunin ang posisyon ng presidente. Matapos ang ilang sandali, ang director ay pagod na pagod at pinagpawisan sa mga daladala nito. Sabi ng presidente, Director, nakarating ka na pala. Simula sa araw na ito kung marami kang katanungan pwede mong kausapin si Director Yang, siya ang makakatulong sa iyo sa lahat ng request mo. Okay, at napahinto ang ating bida sa pagsasalita, binangga ni Director Yang ang presidente ng medyo mabilis, sabay sabi ng Director Neely, eto na ang robe mo. Sabi ng Director, ito na ang pinakamaliit naming robe sa ngayon pero medyo malaki pa ito sa iyo. Kapag nakapagpagawa na kami ng bagong robe ipapadala ko agad ito sa iyo. Saan ka nga pala nakatira ngayon? Address ko, ako ay estudyante apprentice class ng Orchid School, kung hahanapin mo ako doon mo lang ako matatagpuan. Ano, gulat ng Director sa kanyang narinig. Ano, nasa apprentice class kasi nasaya mo lang doon ang talento mo. Neely, kung gusto mo genius class pupunta ako sa Orchid Institute para kausapin mismo ang principal. Sabay iling ng ulo ng ating pida, salamat Director, pero okay, nasa akin doon sa klase na yun. Total wala naman akong gagawin dito, aalis na ko, hinihintay ako ng mga kaibigan ko sabay hila sa robe. Magkikita pa tayo President at Director, at sa isip ng ating bida ang robe nato ay medyo malaki. Okay, sige Director, yang hinatid mo na si Neely palabas. Okay, sige, sagot ng Direktor. Naglakad ng ating bida at ang Director palabas. Napaisip ng sandali ang presidente at sa isip niya, para itong panaginip. Itong mga formula ng pills na binigay. At mga sagot sa katanungang ito. Ang Alchemy Association ay hindi ang buong Glory City ay papasok na sa bagong era. Yan, maghahanda na ako sa pagpipino, si Direktor Yang naman ang kukuha ng mga damo. Ikaw naman ang magtatawag ng mga alchemista na intermediate apprentice o mas mataas pa. Okay po, masusunod. Sandali, nakalimutan nyo na ba ako? Hi, yung author pala ang nakalimot. Ganun pala. Nag-operate na ang buong Alchemist Association. Sa unang araw pa lang, yung Soul Nurturing Pill at Soul Concentrating Pill,
nabenta na agad ng 600 milyon Demon Spirit Coins. Pumunta pa si Yemo at ang City Lord mismo sa Alchemist Association. Gaya ng sinabi ng presidente, pagkatapos ng matinding uno sa Glory City, ang Alchemist Association ay tataas pa sa yaman at impluwensya. Maririnig ang ingay sa labas at nakalipas na 1 buwan dito sa Fighter Apprentice class. Ay malapit na ang final exam habang nag-iingay ang mga estudyante sa loob ng classroom. Habang maingay ang paligid ipinakita si Shen Yu at ito ay nag-iisip hawak ang isang bottle tinawag ito ng kalbo sa taas Boss Shen Yu. Itong soul concentrating bill na ito kapag ininom mo magiging 2-star bronze rank ka na agad. Habang nakangiti si Shin Yu na nag-iisip, ang group ni Nia Li ay laging nagtatago sa loob ng library baka takot silang pumunta dito ang sabi ng isang lalaki. At dagdag pa ng lalaki iniisip ba nila na makakalapit man lang sila sa bronze rank isang baka naghihintay na lang sila na mapatalsik dito sa school. Siyempre naman sagot ni Shen Yu na parang niloloko ang sarili. At naalala ni Shin Yu ang pagtalo ng ating bida sa 3-star bronze rank ang dating cultivation na 5 ay naging 100 sa loob lang ng 2 buwan, habang tumutulong pawis na Shin Yu sa pag-iisip. Buwisit, wala nang pake kung mananatili pa si Nia Li. Dahil sa nangyari sa exposure, todo na ang pag-apak ng Sacred Family sa Heavenly Marks Family. Ngayon, grabe ang pagbebenta ng Alchemy Association ng Soul Nurturing Pill, Soul Concentrating Pill, pati na rin yung Soul Tempering Pill. Wala nang pambili ang Heavenly Marks Family. Walang elixir o pera, ano magagawa mo sa talent na ganyan? Hehe. At lumipat sa library. Pinuntahan ni Direktor Yang ang ating bida. Narito na ang hati ng batch ng elixirs pati na rin yung Soul Tempering Pill at Scarlet Body Enhancing Pill. Pasensya na sa abala, Direktor Yang. Alis na ako, sabi ni Direktor Yang. Tita, ang ganda mo talaga. Sabi ng lokong Lu Piao, tawagin mo akong ate, o aatayin kita. Sabi ng Direktor, maging magalang ka sa pagsasalita, Lu Piao. Di mo ba kilala kung sino si tita? Sabi ni Duzi na isa pang sira ang ulo. Maging magalang ka rin sa pagsasalita. Sigaw ng direktor, habang naririnig ng tatlo nila pang kasama ang mga ingay. Pagkatapos ng end of the year exam, ilalagay ang mga bagong estudyante sa mga bagong klase depende sa resulta ng kanilang pagsusulit at mahahay-bahay na maipakita ang pagkakaiba ng mga classmates. Ang mga estudyante ay nagte-training at nagdarasal para sa manggaganap na exam. At sinapak na ng araw ang buwan, sabi ng araw ako naman. Tumutunog ng malakas ang drum ang sabi ni Lupiao, exam lang iyan, kailangan ba talaga patunugan ang drum sa napakaaga? Na may mukhang hindi nakatulog ng maayos sa sobrang kaba. Sabi ng ating bida isa lang itong test para sa iyo habang nagbabalot ng tela sa kanyang mga kamay. Tingin ko ikaw ang pinakakabado ngayon dito, sabay tawa ng ating bida. Ito na ang araw ng examination at ipinakita ang grupo ng ating bida at sinabi ng ating bida pumunta na tayo. Pinatutunog ng malalakas ang mga drum bago magsimula ang exam. Habang napakaingay ng kapaligiran ipinakita ang isang Super Saiyan hahaha. Ilang mga estudyante kaya makakapasok sa Genius class, hindi na ako makapaghintay pa gusto ko nang malaman agad. Pero ang laban ni Shen Yu at ang batang iyon ay mas magandang panoorin. Maririnig ang tunog ng drama at ingay ng tao sa examination arena. Napakarami naman na tao dito, sabi ng ating bida. Dagdag pa niya maraming mga senior na pumunta rito para manood sa gaganaping exam. Ipinakita si Lupiao na parang meron itong nakita na kakilala. Hoy kayo dyan habang kamakaway ito. At napansin din ito ng ating bida. Dito sa banda rito hinahanap ng ating bida ang boses. Ipinakita ang violet at orange na mga paa. Habang maingay ang kapaligiran ipinakita ang dalawang diyosa habang pinagtitinginan ito ng mga tao. Niali, nandito ka na, ang sabi ni Zion. Hello sa inyo guys, ang sabi naman ni Ninger.
Napangiti ang ating bida dahil nakita niya ang dalawang Diyosa. May dalawang lalaki na hindi maintindihan ang pagmumukha sa nakikita nila. Sa batang ito nakatingin ng dalawang Diyosa hindi makapaniwala mga pagmumukha. Dalawang Diyosa para sa isang batang yan buwisit iyan sabi ng dalawang lalaki. Mag-usap muna kayo dyan may pupuntahan lang muna ako sabi ni Zion. Ano dismayado na alis agad si Zion. May sasabihin pala ako sa'yo Nili ang sabi ni Ninger. Ano yun sagot ng ating bida? Narinig ko sa miyembro ng aking pamilya ng business ng Mark family ay ginigipit ng Sacred Family seryosong ekspresyon ni Ninger. Ang mga negosyo lang naman ang naapektuhan di ba tanong ng ating bida oo sagot Ninger. Kung pera lang naman ang problema. Ito'y hindi na problema ngayon. Ano reaksyon ni Ninger sa isip niya may plano kaya siya para sa Sacred Family? Habang nag-uusap ang dalawa maririnig ang mga ingay. Sa karamihan ng mga tao, biglang may napansin si Ninger sa di kalayuan. At nagulat siya sa kanyang nakita na medyo pinagpawisan. At nabanggit niya ang Shen. Habang may papalapit na paa, Shifei ang sabi ni Ninger at ipinakita ang grupo ni Shen Fei kasama si Shen Yu at sinabi ni Shi Yunieli na may asar na ekspresyon. At tumingin si Shen Fei ng masama. Kaya ko na ngayon makapag-soul transformation wala na akong pakialam sa Sacred Family at kung anong iisipin nila pero katabi ko ngayon si Nili. Biglang umikot ng mabilis si Ninger ayokong magbigay ng anumang problema at ikapahamak ni Nili. At biglang hinawakan ng ating bida ang braso ni Ninger. Nagulat si Ninger. Ninger saan ka pupunta sabi ng ating bida habang ito ay nakangiti. At nagtinginan ang maraming tao sa paghawak ng ating bida sa braso ni Ninger. Bitawan at paalisin mo na ako naghihintay lang sila ng pagkakataon para magsimula ng gulo ang sabi ni Ninger. Okay lang walang problema tingin naman nila sa akin palagi ay ang pinagsisimula ng gulo ang sabi ng ating bida na may kumpiyansa dong mukha. Di ba tama naman ako? Habang mabilis na aatake si Shen Fei papalapit sa ating bida. Bitawan mo siya sabi ni Shen Fei. Umatake na si Shen Fei. Bagyong iniwas ng ating bida ang braso ni Ninger. Habang nagulat si Ninger sa ginawa ng ating bida. Pagkatapos nun aatake din ang ating bida. At tinamaan sa tagiliran si Shen Fei sa atake ng ating bida. At paanong habang hindi makapaniwala? Paano niya naiwasan iyon umaangat ang mga paa? Nilagyan pa ng karagdagang puwersa ng ating bida. At bumlipad ang kups na si Shen Fei. Ipinakita ang reaksyon ni Shen Fei. At ang reaksyon din ni Ninger. At napanganga naman si Shen Yu at ang kanyang isang tauhan sa kanilang nakita. Pero naitwist ni Shen Fei ang puwersa na ginawa ng ating bida. Umatras ang kanyang mga paa sa lakas nito. Nabigla siya sa mga nangyari. At tumingin ito sa ating bida. Habang tinignan din ito, ng ating bida na medyo nakangiti. Buwisit ikaw pala si Nili. Dapat makuha ako ang atensyon nila Shen Fei para tigilan na nila si Ninger. Sabay akmang aakabay ang ating bida at napansin ito ni Ninger. At biglang hinayla ng ating bida nang mabilis papalapit sa kanya biglang nangmuti ang mata ang reaksyon ni Ninger. Oo tama ka ako nga si Nili at ikaw sino ka naman? Nili na may madiin na salita habang ito ay namumula. At nagsigawan ang mga nakakakita sa nangyayari. Si Shen Fei naman ay parang sasabog na sa galit sa ginawa ng ating bida sa kanyang harapan. Tandaan mo ang pangalan ko ako si Shen Fei ang mapapangasawa ni Ninger bilisan mo at bitawan mo na siya na may pasiga na pagsasalita. Mapapangasawa pa tanong na pagsasalita ng ating bida habang nakaakbay pa rin ito. At sino namang nagsabi ng kalokohang iyan? Nagtanong ang ating bida kay Ninger. Ninger siya ba ang iyong mapapangasawa? Hindi pa nakapagsasalita si Ninger. Nagsalita na agad ang ating bida. O diba hindi totoo pasiga ng ating bida itong sinabi. Sino ka patanong ng ating bida? Isang palaka na gustong makakain ng karne ng silver swan. Gumising ka nga.
Sino ka para pagsigawan sa lahat na ikakasal ka sa aking Ninger? Hindi makapaniwalang ekspresyon ni Shen Fei habang may bulong-bulungan ang mga nakakita. Ano at sa isip ni Ninger may sinabi ba akong ganyan? Nagsigawan na naman ang mga manunood. Ano ako ba't hindi mo siya pagsalita sabi ni Shen Fei. At biglang natahimik ang kapaligiran at may dumaan na hangin. Nag-isip ng sandali si Ninger. At meron na itong naisip na sasabihin. Si Shen Fei hindi siya ang aking mapapangasawa at pinasisinungalingan ko ang kanyang mga sinabi. Alam ko kung anong klaseng tao ka Shen Fei. Nito lang mga nakaraang araw meron ka na naman na pagtripan na dalawang commoner. At meron ka na namang isang tao na pagpapasahan nito para ligtas ka tingin mo walang makakaalam ng mga gawain mo. Nag-uusap-usap ang mga tao habang naririnig ang mga sinasabi ni Ninger. Nagulat si Shen Fei sa kanyang narinig. Xiao Ninger, ito na ba ang desisyon mo habang nakangiti ito? Huwag mong kakalimutan lahat ng sinabi mo ang maliit na winged dragon family ay sinusubukan labanan ng langit. At medyo natakot ang ekspresyon ni Ninger. Hala ano ba ang mga sinabi ko? Ang Sacred Family ay babalikan ang aking pamilya. Grabe, abuso na naman sa kapangyarihan, ang kapal ng mukha. Sacred Family na naman, ang yayabang talaga nila. Kaya pala si Xiao Ninger, bilang fiancé ni Shen Fei, ayaw talaga siyang lapitan kahit kailan. Gets ko na. Ngayon, mukhang matapang si Niel Liha. Last time nilabanan niya yung Sacred Family. Ngayon, sinasadya pa niya si Xiao Ninger sa gulo. At bigla-bigla na lang tinitigan ng masama ni Shen Fei ang mga taong nagsasalita. Nang makita nila ang titig ay bigla silang nanahimik. Banito ko na ng ating bida ang kanyang pag-akbay. Kung may problema ka ako ang kaka-rating mo hindi yung sa babae mo itutuon ng galit mo anong klaseng lalaki ka at lumakad paunahan. Sa kahit anong gusto mong laro ako siniyali makikipaglaro sa iyo hanggang gusto mo. Tinignan siya ni Ninger. Nagsalita si Ninger walang kinalaman dito siniyali idea ko lahat ito Shen Fei kahit sa hanggang dulo ng buhay ko hindi ako sasama sa iyo. Ninger anong sabi ng ating bida na may pag-aalala? Tumawa si Shen Fei, hindi naman kayo ang magdedesisyon para dyan. Nagsalita ulit si Ninger papasok ako sa Heavenly Border kung makakapasa ako sa test ng Heavenly Sacred Border kahit kayo pa ang Sacred Family wala kayong magagawa sa akin. Heavenly Sacred Border at bigla itong tumawa 15 years old o mas mababa na henyo ang makakapasok doon. At ikaw malaki ka na para doon tingin mo makakapasa. Sa test ng Heavenly Sacred Border, ang mga nakapasa doon ay nasa history na lang ng Glory City. May 3 lang tao kasama ng doon si Lord Yemo. Paano akong pag-isipan mo muna kung paano ka makakakuha ng permission para makapag-test? Biglang nagsalita ang ating bida bakit ang dami mong sinasabi syempre si Ninger pasok sa qualification makakapasa rin siya sa test ng Heavenly Sacred Border hintayin mo na lang at makikita mo. EPS. At nagkatitigan ng dalawa ng saglit. Bata alam mo ba kung wala tayo sa loob ng Glory City? Naglaho ka na sana ngayon na may pandetakot na mukha. Patapos natakot naman ako. Galit na nag-iisip ang batang ito ay may reason kung bakit nandito hindi ko siya pwedeng galawin kapag nasa loob ng school. At may naisip bigla si Shen Fei patama ganun nga. Niyali gusto mo bang sumali sa Sacred Family para sa mga Genius Martial Art Tournament sa oras na iyon iimpitan namin ang Mark Family para dumalo. Ano namang sinasabi nito? Tayong dalawa maglalaban sarili hanggang mawala ang isa payag ka ba? Okay sige, sa isip ng ating bida. Nag-usap-usap ang mga tao sinong papayag ng ganun sinusubukan niyang atayin si Nieli si Shen Fei 17 years old na niya ang silver rank. Ano lalaban ka ba o kung natatakot ka na? Nieli huwag ka pumayag ang sabi ni Ninger. Huwag ka na mag-alala ako bahala. At tumawa ang ating bida tinawag si Shi Fei. Dahil inaakala mo na ito'y isang hamon, bakit hindi ko gagawin? Ano tinanggap niya ang hamon sabi ng mga nanunood?
Dahil tinanggap mo na ang hamon, huwag na huwag ka ng atras dito. Sa martial art tournament ng host ang Sacred Family. Hihintayin kita doon sabay talikod ni Shen Fei. Tara na umalis na tayo, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Ano reaction Asia ni Shen Yu? At binigyan ni Shen Yu ng finger heart ang ating bida, maghintay ka lang at nakikita mo. Anong tinitingin-tingin niyo, sabi ng isang kasamahan ni Shen Yu sa mga nanunood. At bumalik na ang eksena sa mga kukuha ng examination at maririnig ang ingay nito. Hindi rin nagtagal, bumalik na si Zion. Niyali, narinig ko tinanggap mo daw ang hamon ni Shen Fei. Sabay banggit ng pangalan ng ating bida kay Zion habang nakangiti ito. Okay lang kahit hindi ka na mag-alala ng sobra pa sa akin, sabi ng ating bida na may lokong ngiti. At sino naman ang may pakialam sa'yo, sagot ni Zion na may pagpadyak na naman sa lupa. Si Shen Fei ay isa ng silver rank, hindi lang silver rank 2-star silver rank na siya, kakayanin mo kaya, tanong ni Zion. Sabay lingon ko talikod ng ating bida, makikita natin. At natigilan ang sandali si Zion. Tinanggap mo ang hamon dahil kay Ninger, mukhang totoo nga ang nararamdaman mo para sa kanya. Mas mabuting maging mabait ka sa kanya hanggang day lagot mo sa akin, ang sabi ni Zion. Ang ating bida ay hindi maipaliwanag ang mukha. Hindi maganda ang karakter ni Shen Fei. Ayoko na sa isang mabait na babae tulad ni Xiao Ninger ay mapunta sa kamay ni Shen Fei. Kaya tumulong ako sa kanya. Medyo malakas na pagpapaliwanag ng ating bida. Hindi ka malayo, bakit ang lakas ng boses mo, sabi ni Zion. Okay, habang nagpapaliwanag ang aking bida. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag lahat ng nangyari sa akin dahil wala naman akong pakialam doon, sabi ni Zion. Ang mukha ng ating bida na hindi na alam ang sasabihin. Habang pinakita ang mukha ni Ninger na masaya. Napaka-konti ng pasensya ni Zion sa akin na ang ibig sabihin ng may pakialam siya na mula ng bahagya ang mukha ng ating bida. Kumpara sa nakaraan kong buhay, ang mundong ito ay mas maganda, sabay tumawa ng pangbaliw. Ano ang tinatawa-tawa mo dyan, sabi ni Zion. Wala lang, sabay kamot sa ulo. Ang batang ito ay nakikipagbiruan na naman kay Goddess Zion, sabi ng mga nakakakita. At binalik sa mga mag-exam ang eksena, fighter apprentice class student, pagkuha ng atensyon ng guro. At may nakita na naman ito na kanyang paborito. Nandito ang buwisit na bata. Ang exam ay magsisimula na maya-maya lang, sumunod kayong lahat sa akin. Maririnig ang ingay ng pagsunod ng mga mag-exam. Teacher Shishu, naalala mo pa ang postahan natin habang nakangiti ang ating bida. Kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon, bibigyan pa kita ng pagkakataon na may pakinggan pa ang Coops. Sinusubukan akong paglaruan nitong batang ito habang may inis na mukha. Ako si Shishu, ang salita ko ay hindi nababali kapag nakaabot ka ng bronze 1-star, magre-resign na ako. Okay, sige, bilisan mo nang gumawa ng resignation letter, mas maganda tapusin mo na lang maaga. Ipakita mo na lang kung talagang 1-star bronze rank ka na sa exam. Habang maingay ang kapaligiran, maririnig ang usapan ng mga tao. Narinig ko sa klase ng Demon Spiritualist Apprentice. May 2 tao na umabot na sa 3-star bronze rank ang Soul Force. Ang galing ng klase ng Demon Spiritualist Apprentice. Sobrang ingay. Siyempre, marami sa kanila ang nag-cultivate ng 1 taon o 2 taon na mas mahaba kaysa sa atin. Hehe, sa inscription pattern apprentice class, may isa na ang lakas ay at least 2-star bronze rank. Habang sinusundan ng mga magtetestang guro, may nakapansin na isang lalaki. Yuyan ang fighter apprentice class. Ang pinaka-legendary na basurang klase, hindi ba dyan ka nang galing na klase? Huminto na ang guro. Namangha ang mga magte-text sa kanilang nakita. Pinakita ang isang pansukat na kulay yellow. Ano yan, sobrang pangit, at yang taong iyan na nakasuot ng ating uniform ay sobrang weird, sabi ng iba. At tumawa ang magpapa-exam. Ito ang unang exam, ang strength test. Ano yan, sabi ng guro. Ito ang bagong imbento na magsusukat ng lakas ng mga estudyante.
Pagpapaliwanag ng lalaki, sige, ganito na. Ang lalaki ay nag-explain na, a perfect combination of magic and machine. Yung original na test gamit ang bato sobrang pangit, hindi lang hindi intuitive yung results, pwede pa masaktan yung mga estudyante. Kaya imbis na gamitin yung bato, in-install na lang namin ito sa scale. Gamit ang X-level ng Rush, binabago namin yung kapangyarihan ng estudyante sa mga numero at ipinapakita ito sa scale. Non-stop ang explanation. Sino unang susubok? Ang sabi ng guru na may naiiratang mukha. At nagel-imunan patalikod ang ibang mag-e-exam. At merong isang humakbang. Ako na ang mauuna, sabi ni Shen Yu. Ibigay mo ang iyong buong lakas sa pagsapak ng test machine, ang sabi ng lalaki. At dagdag pa ng lalaki, ang lahat ay merong 3 tiyansa para makakuha ng highest score. Si Shen Yu ay isa sa pinakatalintadong mag-aaral sa ating klase, bukod pa roon meron siyang maraming elixir. Ang magiging resulta ni ay napakaganda. At sinapak na niya ang test machine. Umabot ng 120 ang lakas. Namangha ang mga kukuha ng exam. Si Shen Yu ay nag-focus sa pag-cultivate. Sinong mag-aakala na malakas din pala ang kanyang suntok. Siya ngayon ay isa ng bronze rank, may pinakita ang mukha ni Shen Yu na mayabang. At sinapak ni ulit ang test machine, umabot ito ng 130. At sinapak na ulit ang test machine at umabot naman ito ng 135. May ngiting kumpiyansado at sinabi, napakaganda ng ginawa ko. Susunod pumunta ka sa kabilang banda at itas ang iyong soul force, alam ko, sabi ni Shen Yu. At pumunta na siya at hinawakan na niya ang soul crystal. At habang hinawakan niya ang soul crystal, napangiti si Shen Yu. Ang sabi ng examiner, 115 ang soul force. Ikaw ngayon ay isa ng brown sa rank, sabay ngiti ng examiner. Napakabilis ang kanyang pag-cultivate, walang duda isang nga siya. Sacred family. Pwede niyang maabot ang demon spiritual is apprentice sa susunod na semester. At ipinakita ang testing area. Fighter apprentice class ngayong first sem ay nakaabot na ng 1-star bronze rank, hindi na rin masama ang sabi ng matanda. At tumalikod na sa soul crystal si Shen Yu. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.